Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 431 hanggang Kabanata 440. Kabanata 431. Salamat sa pag-aalaga mo. Tumanggaw si Magnus at inipit ang badge sa kanyang dibdib. Tumingin si Jack sa malayo at nabulag ang kanyang mga mata sa sinag ng araw na sumasalamin sa badge. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang badge ay may mataas na kalidad dahil ang ilalim na bahagi ng badge ay gawa sa puting ginto at ilang mga diamante na nakaimbed sa tuktok na bahagi ng badge. Walang himik si Jack habang nakayuko at nakatingin sa bronze badge na suot niya sa dibdib. Napakalaking pagkakaiba noon. Pumasok ang mga tao pagkatapos nilang magsalita. Hari ng Digmaan Sutherland, tahan ka. Tila ay, agad na kumunat ang noo ng isa sa mga usher. Kung tutusin, inutusan sila ng kanilang amo na ihanda ang iba't ibang badge na may pag-asang mas madali para sa kanila na makilala ang hanay ng mga tao sa hukbo. Gamit ang mga badge, hindi sila magkakamali na sasaktan ang mga hindi nila dapat saktan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi pa nagpakilala. Bakit? Ito ang aking bisita, ang anak ng aking Diyos kapatid. Hindi ko ba siya pwedeng isama? Tumingon si Magnus at malamig na sabi. Hindi, nagtatanong lang ako dahil hindi malinaw sa akin kung siya ay isang marshal o isang hari ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, ang aming boss ay nagutos na lahat ng papasok ay kailangang maglagay ng isang commemorative badge. At ang mga bodyguard na ito, nagulat ang usher habang ipinaliwanag niya ang kanyang sarili. Bigyan mo lang sila ng mga badge. Pretuhin sila bilang mga normal na kasama at bigyan sila ng ilang mga commemorative badge, okay? Malinaw, hindi napansin ni Magnus ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga badge. Naisip lang niya na mayroong ilang mga disenyo. Sige, agad na dinala ng usher ang ilang bronze badge. Pagkatapos ay lumakad siya pasulong kasama ang iba pang mga usher na isinusuot sila para sa isang mayamang ikalawang henerasyon kasama ang kanyang mga bodyguard. Gayunpaman, nang ang magandang usher ay naglalagay ng badge para sa chubby rich second generation, ngumiti siya ng masama at hinawakan ang kamay nito. Nagulat ang usher at agad na lumayo matapos ilagay ang badge para sa kanya. Out of everybody's expectations, sumimangot ang lalaking iyon at sinabing, ito ay hindi tama. Bakit may mga diamante ang badge ni Uncle Sutherland at ang sa amin ay wala? Oo, pangit din ang atin. Napansin din ito ng marami sa mga bodyguard. Sir, mayroon kaming ilang mga uri ng mga badge. King of War Sutherland ay isang tao na may marangal na katayuan at ang pinakamahalagang tao dito ngayon. Kaya naman, naghanda kami ng espesyal na commemorative badge para lang sa kanya. Noong una, nabigla ang usher sa tanong. Nakabutihang palad kahit na siya ay may mahusay na utak at mabilis na nakagawa ng isang paliwanag. Sobra naman ang amo mo. Anong mahalagang tao ako? Ang araw na ito ay isang normal na pagtitipon lamang para sa ating mga sundalo. Ang lahat ay isang mahalagang tao ngayon. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang normal na sundalo na nagsakripisyo para sa bayan at bansa. O kung ikaw ay isang marshal o hari ng digmaan na may kahangahangang serbisyo militar, lahat tayo ay karaniwang tao ngayon. Magkapatid tayo sa digmaan. Napangiti si Magnus, naglabas ng mga mapagpanggap na salita. Halatang nagustuhan niya ang sinabi ng usher. Kung tutusin, sino ba naman ang hindi mahilig ma-butter up? Tama iyan. Wala akong ideya na ang ating hari ng digmaan ay napakadaling lapitan. Bahagyang natigilan ang rich kid. Kaagad, malakas niyang sinabi, ay cheer mo siya. Ang kanyang mga bodyguard at ang mga waiter sa malapit ay nagsimulang pumalakpak ng masigasig. Kabanata 432. Bahagyang napaawang ang sulok ng bibig ni Jack nang marinig ito. Ang taong ito ay magaling sa mantikilya ng mga tao. Malamang, napakasaya ni Magnus pagkatapos marinig ito at may malaking ngiti sa kanyang mukha. Mabilis niyang nakontrol ang kanyang emosyon, iniunat ang kanyang pointer at inilagay ito sa gilid ng kanyang bibig, siya. Keep a low profile. Pumasok tayo at tingnan natin. Gusto kong malaman kung sino ang dumating. Hindi masama.
Mayroong higit sa 100 tao dito. Mukhang may dignidad pa ako. Sa wakas ay ikinaway ni Magnus ang kanyang kamay at naglakad papasok kasama ang iba pa. Iyan ay sigurado. Sino ba naman ang hindi gustong sumama kung alam nilang ikaw iyon, Tito? Agad na sabi ng kanyang Diyos anak. Hindi natin basta-basta masasabi ito. Pagkatapos ng lahat, hindi kami gumawa ng anumang advertising at lahat ay dumating sa kanilang sariling kasunduan pagkatapos marinig ang tungkol dito. Hindi naman ako pwedeng magmakaawa na pumunta ang mga tao, di ba? Sabi ni Magnus habang naglalakad sila papasok. Bata, bakit ka nakatayo dito? Ang mabubuting aso ay hindi humaharang sa daan. Hindi mo ba alam iyon? Pinagalitan ng mayamang ikalawang henerasyon si Jack, itinuro siya nang makita niya si Jack na nakatayo sa pasukan upang ipakita ang kanyang katapatan. Kilala mo ba kung sino ito? Ito ay si Magnus Sutherland, King of War Sutherland, isang 7 star na King of War. Siya ay isang kilalang figure sa King of Wars. Handa nang umalis si Jack nang makita niyang paparating na sila. Wala siyang kaalam-alam na ang mataba na ito ay sobrang mayabang at sisigawan siya kaagad. Nagdilim ang mukha niya. Nang hindi iniisip kung gaano kasama ang magiging hitsura nito sa mataba, sinabi niya, isang 7 star na hari ng digmaan. E ano ngayon? Tingnan mo ang distansya namin, 5 metro ang layo ko sa kanya at papasok pa lang ako sa loob. Paano ko hinaharangan ang daan mo? At bukod pa riyan, paano mo ako tatawaging aso kahit isa lang akong normal na sundalo? Pagkatapos niyang bumalik, patuloy na pinapaalala ni Jack sa kanyang sarili na hindi ito ang larangan ng digmaan. Ipare sa katotohanan na gusto niyang manatiling nakatago ang kanyang pagkakakilanlan, sinubukan niyang manatili sa ilalim ng radar. Kung nangyari ang insidenteng ito habang siya pa ang katandaan, ang mayamang ikalawang henerasyon na ito ay nasa na ng ulo ngayon. Gustong pagalitan ni Magnus ang kanyang Diyos anak. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung si Jack ay isang normal na sundalo o hindi niya dapat diretsong pinapagalitan ng ganon. Hindi paborable kung ang usaping ito ay ilalabas sa publiko dahil mayroon pa siyang imaheng dapat panindigan. Gayunpaman, wala siyang ideya na magsasalita si Jack nang walang kahihiyan, kaya paano kung siya ay isang 7 star na hari ng digmaan? Malamig siyang ngumiti bago sinabing, "Young man, what's your name?" Nakikita kong hindi ka pa matanda, pero malakas ang tono mo. Kailan nagsimulang minamaliit ng mga tao ang isang 7 star na hari ng digmaan? Siya ay huminto. Nag-isip at nagpatuloy, ito ang anak ng aking Diyos kapatid at ang ibig sabihin ay siya ay katulad ko. Pwede mo siyang pilitin kung minsan ay hindi nakakaintindi ang pagsasalita niya, pero hindi maganda na diretsong kunin mo ako. Tama, binata. How dare you offend the King of War? Siya ang ating hari ng digmaan, si Magnus Sutherland. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Galit na tumingin kay Jack ang mga bodyguard at tila handang lumaban kung hindi ito mangyayari sa kanila. Anong ginagawa mo? Nagulat din ang usher. Tumayo ang magandang usher at agad na lumapit, anong ginagawa mo? Matagal mo nang nakuha ang iyong badge. Bakit hindi ka pumasok? Anong tinitignan mo dito? Isa kang sundalo, hindi mo ba alam ang status ng isang 7-star King of War? How dare you offend him? Kabanata 433. Hari ng digmaan Sutherland, hindi kita pinili. Siya yung gumamit ng pangalan mo at nagpanggap na makapangyarihan sa harap namin. Hindi mo siya pinagalitan kahit na lahat ng sinabi niya ay bastos at kasuklam-suklam, ako pa ang pinipintasan mo. Tot, naalala ko na maganda ang reputasyon mo noong nasa hukbo ka. Tinabi ng lahat na ikaw ay isang mabait at madaling pakisamahan na hari ng digmaan na alam ang tama sa mali. Hindi ko inaasahan ang pagbabagong ito sa iyo dahil kababalik mo lang kanina. O posible bang hindi totoo ang chismis ng mga sundalo? Tumawa si Jack. Siya ay orihinal na may magandang impresyon sa hari ng digmaan na ito. Ngayon, mukhang nagawa niyang mabuti ang pagtatagol ng kanyang tunay na pagkatao, o siya ay napinsala pagkabalik mula sa larangan ng digmaan. Natahimik si Magnus nang marinig ang sinabi ni Jack. Hindi siya magaling magsalita at may sense ang sinabi ni Jack. Siya ay kasalukuyang nasa isang mapanganib na posisyon.
Binata, anong lakas ng loob mong punahin ang ating hari ng digmaan? Siguradong naghahanap ka ng mamatay. Ang mayaman na bata ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naglakad ng 2 hakbang pasulong, na galit na nakatitig kay Jack. Ang isang tulad mo ay ang pinakaunang namatay sa larangan ng digmaan. Hindi natakot si Jack habang nakatingin sa mga mata ng kabilang partido. I'm sorry pero hindi ito ang battlefield. Binata, hindi mo ba alam na ang mundo ay nasa isang mapayapang kalagayan ngayon? Huwag mo munang isipin na ginagamit ko ang tito ko para ay bully ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, kahit na mag-isa ako, madali kitang mapatay dahil miyembro ako ng pamilya Zenos. Wala itong pinagkaiba sa pagkurot ng langgam hanggang sa mamatay ito. Malamig na ngumiti ang rich kid, mayabang pa rin. At bukod doon, sinabi ng magandang babae na kinuha mo na ang iyong badge, kaya bakit hindi ka pumasok pagkatapos ng mahabang panahon? Hindi ba sinabi sa atin na tanghali magsisimula ang tanghalian? Bakit ako magmamadali? Bukod dyan, may mga alituntunin ba na nagbabawal sa akin na tumayo ng ilang sandali sa pasukan? Napangiti si Jack, hindi natatakot sa mayabang na lalaki sa kanyang harapan. Kahit na sa loob-loob niya ay galit siya, pagtitipon niyo ng mga sundalo kaya ayaw niyang pumatay ng mga tao rito at masira ang mood ng lahat. Sige. Kawakas ay nagsalita ulit si Magnus. Quill, nagkamali ka talaga. Hindi mahalaga kung siya ay isang normal na sundalo, isang kapitan o kung ano paman, nandito siya para sa pagtitipon. Paano mo nasasabi sa kanya iyon kung ang kanyang pagdalo ay para sa akin? At higit pa rito, nakipaglaban siya sa larangan ng digmaan at nagdala ng karangalan sa bansa. Hindi mo dapat sinabi sa kanya iyon dahil dito, naiintindihan mo ba? Si Jack ay nakangiti sa sarili sa loob. Hinihintay ni Magnus na makipagkompromiso si Jack. Kaya naman, hindi siya nagsalita nang tumingin si Jack ng diretso sa mga mata ni Quill at nakipagtalo sa kanya. Sino ang makakakala na si Jack ay isang matuwid na tao na walang takot at walang kompromiso? Kaya naman, kinailangan ni Magnus na tumayo at ipakita na itinataguyod niya ang hustisya ngunit pagiging maunawain. Tila siya ay isang tusong matandang Zorro. Oo, tito, naiintindihan ko at ipinapangako kung hindi na mauulit. Tumilim ang mukha ni Quill habang napapangiti sa kahihiyan. Lahat, tere na. Pumasok na tayong lahat. Agad siyang pumasok sa loob pagkatapos niyang magsalita. Paghintay, natigilan si Jack. Dahil alam mo na ngayon na mali ka, hindi ba dapat humingi ka ng tawad sa akin? Hindi ba nakakahiya kung lumayo ka ng walang paghingi ng tawad? Kabanata 434. Humingi ng tawad. Napalingon si Quill, natulala. May, seryoso ka ba sa mukha niya? Bata, mali ba ang narinig ko? Humihingi ka ba sa akin na humingi ng tawad sa iyo? Tanga ba siya? Tama iyan. Alam ba niya kung saan nanggaling siyang Master Zenos? Tot, walang takot ba talaga siya? Isa-isang nagtawanan ng mga bodyguard ni Quill na parang narinig lang nilang biro. Oo, alam mong nagkakamali ka. Tinabi rin ng tito mo na mali ka. Kung ganoon, hindi ba dapat humingi ka ng tawad? Nagpumilit si Jack, isang walang malasakit na ekspresyon ang nakaplaster sa kanyang mukha. FCQ, isa kang tunay na punk. Tinatawag kita bilang tanda ng mabuting kalooban, ngunit hindi mo ito gusto. Naisip mo na ba ang kahihinatnan? I don't want to be calculative with you dahil mapagbigay akong tao pero hindi mo ito pakakawalan. Galit na galit si Quill na naging berde ang mukha. First time niyang makatagpo ng ganyang punk at nangangati siyang hampasin siya ng mga bodyguards niya. Gayunpaman, ngayon ay isang pagtitipon na inorganisa ni Magnus at hindi nararapat para sa kanya na gumawa ng hakbang ngayon. Bukod pa riyan, masama kung masaksihan ng ibang Marshal at King of Wars ang ganoong pangyayari. Kung tutusin, si Jack ay nagsilbi kay Daxia kahit na siya ay isang normal na sundalo at ang kanyang kontribusyon ay maliit. Anong nangyayari dito? Sa sandaling ito, lumakad si Dennis Howard kasama ang 2 major. Tinuri niya ang sitwasyon at huminga ng malalim. Galit na tumitig kay Jack ang isang lalaking nakasuot ng gold necklace.
Si Jack ang Supreme Warrior, walang sino man dito ngayon ang may karapatang tumitig sa kanya. Siya ay isang tao na kahit na ang mga Diyos ng digmaan ay kailangang pretuhin ng may paggalang kapag nakilala nila siya. Boy, hindi ba si Dennis Howard iyon, Marshall Howard? Major Leonard at Major Pendragon Mast, nandito ka na. Tumingon si Magnus at nakangiting sabi nang makita niya ang mga ito. King of War Sutherland, nandito ka na. Hello King of War Sutherland. Matagal na tayong hindi nagkita ah. Agad na pinagdikit ng tatlo ang kanilang mga kamay sa palad hold fist sulot at binati si Magnus. Agad na kumuha ang mga usher ng 3 gintong badge at inipit ang mga ito sa kanilang dibdib nang marinig na ang 3 lalaking ito ay mga marshal. Lahat kayo ay marshals. Ikinagagalak kitang makilala, ako si Quill Zenos. Ang aking ama at tiyuhin na si Sutherland ay mga Diyos kapatid. Tinundan ko ang tiyuhin ko dito dahil nakakasama ko ang anak niya kamakailan. Agad silang binati ni Quill nang may paggalang ng mabalitaan niya mga marshal sila. Nabanggit na ni Magnus si Dennis dati. Mahusay siyang lumaban at naging hari ng digmaan kung walang limitasyon sa bilang ng mga taong maaaring magkaroon ng posisyong iyon. Tiyak, isa sana siyang 1-star King of War. Young Master Zenos, ano ang nangyari ngayon? Si Dennis ay nakatiklop ng simbolikong mga kamay at sinabing, ito si Jack White. Pagkaibigan kami at inimbitahan ko siya. Narinig ito ni Quill at agad na napangiti sa kahihiyan. Nako, hindi naman malaking issue. Ang lalaking ito ay nakatayo sa tabi ng pinto ng mahabang panahon. Nandito ang tito ko at papasok na kami ng hamarang siya sa dinadaanan namin. Iniling ko sa kanya na payagan kami ngunit tumanggi siya kaya nag-away kami. Paano mo nasabi? Ikaw ang nagsabi sa akin na hindi nakaharang sa daan ng mabubuting aso. Paano ako naging hadlang sa iyong daan noong 5 metro ang layo ko sa iyo? Paano mo ako masisisi kung alam mong nagkamali ka at ayaw pa ring humingi ng tawad? Malamig na ngumiti si Jack, namumuo sa loob niya ang nakamamatay na pakiramdam. Kabanata 435. Tinusubukan mo bang mamatay? How dare you talk to him ng ganito? Galit na galit si Dennis na halos sumabog. Tinampal niya si Quill, bastos ka. Kung nasa battlefield tayo, kanina ko ba naputol ang ulo mo? Sampal. Malakas at malakas ang sampal. Malinaw na naunawaan ni Dennis na hindi kumilos si Jack sa kanyang sarili dahil sa 2 dahilan. Bilang isa, nadama niya na ang taong ito ay hindi karapat-dapat na gawin niya ang anumang bagay. Number 2, ayaw niyang ilantad ang tunay niyang pagkatao. Kung tutuusin, ang taong ito ay anak ng Diyos kapatid na hari ng digmaan at magiging isyo kung hindi igagalang ni Jack ang hari ng digmaan. Mahirap para kay Jack na ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan kung ang bagay na ito ay sumabog. Bumalik si Jack ilang araw na ang nakakaraan, ngunit kahit ang kanyang asawa ay walang ideya tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Pinatunayan nito na gusto talaga ni Jack ng normal na buhay. Sa kabilang banda, siya, si Dennis, ay walang pakialam dito at walang dapat ikatakot. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ni Jack ang kanyang buhay. Paano siya tatayo pagkatapos makita ang ibang party na nagsasalita ng ganoon kay Jack? Ang lakas ng loob mong sampelan ng ating young master. Nang makita ng mga bodyguard na tinamaan ang kanilang young master ay agad silang sumugod. 2 sa kanila ang nagtaas ng kanilang mga kamao at handang atakihin siya. Mabilis na tumalikod si Dennis at pinagsusuntok ang mga ito dahilan para lumipad ang 2 bodyguard. Tumama sila sa lupa, dumura ng dugo. Ano ang nangyayari? Ikaw sinaktan mo ako. Normal na sundalo lang siya, bakit hindi ako makapagsalita ng ganyan? Hindi na nakabawi si Quill sa sampal. Malinaw na niyang sinabi na ang kanyang ama ay Diyos kapatid ni Magnus. Hanggat hindi bobo ang kabilang partido, dapat ay magalang siya sa kanya. Kung tutuusin, makabubuting pasayain siya para makapagsalita siya ng mabuti tungkol sa kanila sa harap ni Magnus sa hinaharap. Masasabing ang pagpapasaya sa kanya ay katulad ng pagpapalugod sa hari ng digmaan. Bakit kita sinaktan? Pinata. Normal na sundalo. Alam mo ba kung sino siya? How dare you? Galit na galit si Dennis. Kung hindi lang ito pagtitipon ng mga sundalo.
Gusto niya talagang patayin ang lalaking Xenos na ito. Marshal Howard, hindi ba't ang iyong pag-uugali ay masyadong marami? Tumilim ang mukha ni Magnus at sinabing, kahit kasalanan ng pamangkin ko, hindi mo dapat ginawa iyon. Kung ganoon kahalaga siya, sabihin mo sa akin kung sino siya. Natigilan si Dennis at napabuntong hininga. Muntik na niyang ilantad ang pagkakakilanlan ni Jack. Pinag-isipan niya ito at sinabing, siya, isa siyang doktor na nagligtas sa buhay ko. Siya ang tagapagligtas ko kaya natural, magagalit ako pagkatapos kong marinig si Mr. Xenos na magsalita sa kanya ng ganoon. Hindi nakakagulat na nabalisa ka. Umiti ng mapait si Magnus at tumingin sa likuran niya. Mahigit 100 tao ang dumating para panoorin ang eksena. Kabilang sa mga ito ang mga majors, marshals, commanders at ilang mga normal na sundalo. Pinalibutan sila ng mga taong iyon at pinagmamasdan sila. Tito, siya, hindi kanya ginagalang. How dare he hit me when he knows na Tito ang tawag ko sa'yo? Galit na galit si Quill dahil doon. Pero alam niyang walang kalaban-laban ang mga walang kwentang bodyguard niya kay Dennis na isang marshal. Maaari lamang niyang ilagay ang kanyang pag-asa kay Magnus, umaasa na tutulungan siya ni Magnus. Nevermind, kasalanan ng pamangkin ko ang magsalita ng kalokohan. Gayunpaman, hindi na kailangan pang humingi ng tawad dahil sinaktan mo siya. Ituring natin iyon bilang paghingi ng tawad. Hahayaan ba natin ito, alang-alang sa akin? Pinagtatawanan na kami ng iba, nakatayo dito sa may pinto. Pumasok na tayong lahat, napaisip si Magnus at tuluyang nasabi. Galit na galit si Quill ngunit alam din niyang si Magnus ay isang taong nagmamahal sa kanyang reputasyon. Siya ang nag-organisa ng pagtitipon at maaaring masama ang kahihinatnin kung siya ay gumawa ng gulo. Magbibigay din ito ng masamang impresyon sa iba. Di bale, haharapin ko sila sa susunod. Sumusumpa si Quill sa sarili, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kabanata 436. Natahimik sandali si Jack bago kumalma. Nakangiting walang pakialam, fine. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay isang pagtitipon para sa amin upang ipagdiwang ang aming pagkakaibigan bilang mga kaibigan sa digmaan. Hahayaan ko na ito. Nang marinig ito ni Quill, kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Ang lalaking ito ay nagsasalita na para bang siya ay may masamang ginawa. Ang taong napinsala ay siya, ang pinakamatandang young master ng pamilya Xenos. Tumango rin si Dennis. Pumasok siya kasama ang dalawang major at si Jack. Pagkaalis ni Jack at ng iba pa, si Quill, na hindi na nakayanan, ay nagsabi kay Magnus na nasa tabi niya, Tito, paano natin ito hahayaan? Masyadong mayabang ang lalaking iyon. Hindi kanya nirerespeto at sinabi pa niyang isuwat kung isa kang 7-star King of War. Nagsalita siya na para bang isa siyang Diyos ng digmaan. Ayos lang. Ang taong ito ay isang normal na sundalo. Ako ay isang hari ng digmaan, magiging maliit sa akin kung ipipilit kong maging calculative. At bukod pa riyan, ikaw mismo ang nagsabi na ikaw ang young master ng pamilya Xenos. Hindi mo ba siya kaya? Tumawa si Magnus, ang kanyang mga salita ay puno ng mga pahiwatig. Magiging abala na gawin ito ngayon, ngunit maaari nilang turuan ng taong iyon ng leksyon sa ibang pagkakataon. Tumango si Quill, wala yon. Gayunpaman, ngayon lang ako sinaktan ni Dennis Howard at hindi ko iyon mapapabayaan. Siya rin ay walang galang sa iyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natahimik si Magnus ng ilang sandali bago sinabing, mas maganda kung hindi mo ay provoke si Dennis Howard. Bagamat isa lamang siyang marshal, talagang malakas siya at marami siyang isinakripisyo para sa bansa. Muntik na siyang maging hari ng digmaan. Dahil lang sa limitadong espasyo kaya hindi niya ginawa. Tumango si Quill pagkatapos niyang marinig ito. Nagsalita ka na tungkol kay Dennis Howard noon at alam ko ang tungkol dito. Gayunpaman, umaasa ako na ipaghiganti mo pa rin ako. Tutal, sinaktan niya ako sa harap mo, ayaw kong tanggapin ito. Kailangang maghintay iyon. Nagdilim ang mukha ni Magnus. Isa pang hari ng digmaan ang darating ngayon at siya ay isang kilalang anim na bituin na hari ng digmaan. Subordinate niya si Dennis noong nasa army sila. Sa tingin mo ba hahayaan niya kung may ginawa ako kay Dennis ngayon?
Trickstar King of War. WHO. Huminga ng malalim si Quill pagkarinig nito. Ang Eastfield ay puno ng mga talento at medyo marami na ang King of Wars na bumalik sa pagkakataong ito. Queen Haste, siya ay isang napakalakas na tao at napakahusay sa pakikipaglaban. Kaya, ginagawa ko ito dahil kay Queen, hindi kay Dennis. Umiti ng mapait si Magnus bago pumasok sa loob kasama si Quill at ang iba pa. Napuno na ng tao ang bilya. Nagtipon sa mga grupo ng 2 at 3, lahat ay nag-chit-chat sa isa't isa. Marami sa kanila ang natuwa. Paano nakilala ni Magnus Sutherland ang gayong mayamang ikalawang henerasyon? Ngayon ay isang pagtitipon sa pagitan nating mga sundalo. Hindi ba nararapat na dalhin niya rito ang ganoong tao? Bahagyang hindi nasisiyahan si Dennis nang maupo sila sa isang pavilion sa ilalim ng puno ng willow. Marshall Howard, bagamat ang ugali ni Quill Xenos ay wala sa linya, hindi ba't hindi mo rin iginagalang ang karangalan ni Magnus Sutherland? Anak iyon ng kanyang Diyos kapatid. Kung sinampal mo ang lalaking iyon, kapareho iyon ang pagsampal sa mukha ni Magnus. Hindi ka ba natatakot na maghiganti siya sa iyo? Si Major Leonard ay matalik na kaibigan ni Dennis. Hindi niya maiwasang paalalahanan siya dahil sa magandang intensyon. Sa tingin ko hindi. Si Magnus Sutherland ay isang hari ng digmaan, isang pitong bituin. Paano siya naging napaka-intolerant? Ang lalaking Xenos na iyon ay halatang nagkamali. Sagot ni Major Pendragon. At higit pa rito, ang hari ng digmaan na si Magnus Sutherland ay lubos na iginagalang noong siya ay nasa hukbo. Paano niya magagawa iyon kay Marshall Dennis sa maliit na bagay? Hindi ba lahat ng lalaki ay nire-resolve ng mga ngiti ang galit? Hindi naman siguro ganoon. Kung tutusin, may mga taong gustong magpanggap na hindi sila. Natatawang sabi ni Jack. Gayunpaman, wala iyon. Kung tutusin, magiging abala para sa kanya na guluhin ang piging na siya mismo ang nag-organisa ngayon, di ba? Tama iyan. Kabanata 437. Naisip ito ni Dennis at pinuntahan ang hari ng digmaan. Hi! King of War Sutherland. Matagal na. Oo, King of War Sutherland, mukha ka pa ring heroic. Ang ilang mga commander at marshals ay agad na lumapit upang salubungin si Magnus nang may ngiti nang makita siyang pumasok. Hindi na kailangang maging magalang. Wala na kami sa battlefield at wala na masyadong differences sa rank namin ngayon. Lahat tayo ay mga kaibigan at mga taong nanalo ng kaluwalhatian para sa bansang ito. Magsaya tayong lahat sa pagtitipon. Uminom ka na lang at kumain ka sa puso mo. Nakangiting sabi ni Magnus na parang easygoing. Ang hari ng digmaan Sutherland ay napakadali. Oo, narinig ko na inalagaan niya ang mga sundalo noong nasa larangan ng digmaan. Minsan, binuhat niya ang isang sugatang sundalo at tumakbo ng mahigit 100 kilometro sa loob ng isang gabi para lang ipadala siya sa ospital. Iniligtas niya ang buhay ng sundalong iyon. Maraming sundalo ang tumingin kay Magnus nang may pagkamangha nang marinig nila ang ginawa ng King of War Sutherland ilang taon na ang nakararaan. Ang gayong hari ng digmaan ay talagang nagkakahalaga ng paggalang ng lahat. Hindi mawala ang ngiti sa mukha ni Magnus matapos marinig ang lahat ng mga salitang ito tungkol sa kanya. Hari ng digmaan Sutherland, halika, hayaan mong sindihan ko ito para sa iyo. Paggalang na inabot sa kanya ni Master Miller ng Carefree Villa ang isang tabako. Pagkatapos ay dinala niya ang lighter at nagpatuloy sa pagsindi ng tabako para kay Magnus. Hoy, Master Miller, huwag kang masyadong magalang. Kaya ko ang sarili ko. Si Magnus ay tila magaan. Kinuha niya ang lighter sa kabilang party at sinindihan ang kanyang tabako. Puff siya at nagningning ang mga mata. Hindi naman masama. Magkano ang isang tabako? Nako, hindi naman mahal. Ito ay isang Cuban cigar, at ito ay halos $1,000 lamang. Nakangiting sabi agad ni Master Miller. Kung nagustuhan ito ng King of War Sutherland, maaari akong magpadala ng ilang mga kahon sa iyong bahay mamaya. Ano? Ulalas ni Magnus. Sa tingin mo hindi ito mahal? Ang mahal talaga, okay. Ang ilan sa mga ito ay maaaring katumbas ng buwan ng sweldo ng isang tao. Ito ay masyadong maluho at aksayado. Oo,
Siyempre, tama ka. Agad namang tumango si Master Miller. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakapasok at ang bilang ng mga tao ay dumarami sa bawat minuto. Alam nila na ito ay isang pagtitipon ng mga sundalo at na ito ay inorganisa ng isang 7-star na hari ng digmaan. Kaya, maraming mga veterano mula sa Eastfield ang naroon din. Pagsapit ng tanghali, may humigit kumulang 400 katao na ang dumalo sa pagtitipon. Tingnan mo, nandito rin si King of Warhaze. May sumigaw sa gulat. Isang malaking lalaki na sinundan ng ilang tao ang pumasok mula sa front entrance. Darito na si King of War Quillhaze. Siya ay isang 6 na bituin na hari ng digmaan. Pagamat mas mababa ang kanyang posisyon, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa mga hari ng digmaan ay nakakatakot. Sabi ng isang tao. Kabanata 438. Ito ay kahanga-hanga. Andito na si boss. Dapat tayo si Pendragon sa tuwa nang marinig niya ito. Matagal na tayong hindi nagkita ng boss natin at nami-miss ko na siya. Tila ni Dennis ay minsang company queen. Oo, tumango si Dennis. Tumayo siya, nagkasalubong ang mga mata ni Pendragon at sabay na naglakad. Boss, pati nilang dalawa sabay harap ni Queen. Kayong dalawa nandito rin kayong dalawa. Mukhang tama ang desisyon ko na nandito ako ngayon. Dapat tingin si Queen sa kanyang mga kampan at agad na tumawa ng malakas. Tinapot niya ang mga balikat nila. Mabuti yan. Mukha pa kayong malakas at malusog. Parang pareho pa kayong nag-eehersisyo sa bahay kahit umalis na kayo sa battlefield. Kailangan iyan. Tumawa si Pendragon. Ay, boss. May ipakilala sana ako sa'yo. Siya ang aking tagapagligtas. Nakwento ko na sa'yo ang tungkol sa kanya noon pumasok ako sa ring at muntik nang mapatay ni O'Neill. Nasaktan ako ng husto pero salamat sa pil na binigay sa akin ni Jack, gumaling agad ang katawan ko. Umiti si Dennis at agad na kinawayan si Jack, pinalapit ito. Oh, ikaw si Jack. Hindi ko akalain na sanay ka pala sa medisina. Mabuti yan. Tumingin si Queen kay Jack at tumawa. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa tulong mo, patay na itong subordinate ko. Walang anuman. Mga sundalo kami ng Daxia. Hindi ko siya pwedeng iwan na lang doon para mamatay. Napangiti si Jack. Queen, bihira kang bisita. Si Magnus at ang master ng Carefree Villa ay sabay na naglakad. Kuya Magnus, nagiging magalang ka. Nabalitaan ko na nag-oorganisa ka ng pagtitipon para ipagdiwang ang relasyon natin bilang sundalo kaya nandito ako. Ito ay isang napakagandang kaganapan. Lalo na't wala tayong oras na magkita pagkabalik mula sa larangan ng digmaan, huwag na tayong mag-inuman. Tumawa ng malakas si Queen. Kailangan nating uminom ng ilang dagdag na bote ngayon. Ikinagagalak kitang makilala, hari ng digmaan Haze. Ako si Zan Miller, ang master ng Carefree Villa. Ito ang aking name card. Kung gusto mong magpakain sa ibang tao sa hinaharap, maaari kang bumisita sa aming villa. Ang aming villa ay may magandang kapaligiran at maraming magagandang serbisyo. Lahat ng mga veterano na pumupunta rito para kumain ay makakakuha ng 70% diskwento. Tinamantala ni Zan Miller ang pagkakataong ito para ipasa sa kanya ang kanyang business card. 70% discount. Mabuti ito. Natatawang sabi ni Queen sa mga nakapaligid sa kanya, narinig niyo ba yon? 70% discount. Sa susunod na pumunta ka rito para kumain o mag-treat ng pagkain sa isang tao, may 70% diskwento para sa iyo. Ito ay isang kilos ng paninindigan at pag-aalaga para sa aming mga sundalo. Walang ideya si Zan na si Queen ay isang prangka na tao. Hindi lang name card ang kinuha niya, tinulungan pa niya si Zan na isa publiko ang kanyang negosyo. Salamat sa lahat. Huwag kang mag-alala. Basta dalhin mo ang commemorative badge, bibigyan ka namin ng 70% discount. Pinag-isipan ito ni Zan at malakas na inihayag sa lahat. Napakabait ni Master Miller. Oo, mabait talaga si Master Miller. Nabalitaan ko na may 6 na pong mesa dito ngayon ngunit si Master Miller ay hindi kumuha ng kahit isang sentimo. Tinabi niya na dahil ito ang unang pagkakataon ng lahat dito at lahat sila ay mga taong nagsakripisyo para sa bansa. Lahat ito ay libre.
Ang ilang mga sundalo ay nagsimulang mag-usap ng tahimik sa kanilang mga sarili pagkatapos marinig ito. Tuwang-tuwa si Zan nang marinig iyon. Lumilitaw na ang kanyang desisyon na subukang makuha ang magagandang libro ng lahat at hindi kumuha ng pera sa pagkakataong ito ay talagang matalino. Opo, bakit hindi tayo magpakuha ng litrato? Kabanata 439. Napaisip siya at nagmungkahi. Natuwa siya sa mungkahi niya. Malaki, nagsimulang tumawa si Queen sa magandang ideya. Hindi nagtagal, tumayo ang lahat para kumuha ng ilang larawan ng magkasama. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko ang mga larawan sa inyong mga bahay pagkatapos nilang ma-develop. Umiti si Zan, sobrang saya sa loob. Hindi ba't ito ay isang mas mahusay na taktika sa marketing na magtago ng ilang mga larawan para sa kanyang sarili at ipakita ang mga ito sa harap ng pintuan ng tindahan upang ipakita na kahit na ang mga hari ng digmaan ay dumating sa kanyang vilya. Kung tutuusin, hindi lang isang hari ng digmaan ang dumating kundi dalawa. Lahat naman, malapit na mag-start ang gathering. Pumunta tayo sa looban at maupo dahil malapit na ang pagkain. Higit pa rito, espesyal akong nag-imbite ng ilang babaeng bituin para sa pagtitipon ngayon. Lahat sila ay sikat na first class na mga bituin at magpe-perform sila sa buong kainan. Sabi ni Zan sa madla pagkatingin sa oras. Terena, masyadong magalang ang may-ari na ito. Malaking halaga ang mag-imbite ng ilang A-lister. Boy! Mayaman siya kaya natural lang kung walang pakialam sa pera niya. Ilang mga sundalo ang nag-usap sa kanilang mga sarili habang sila ay naglalakad sa loob. Tingnan mo ito, ginawa mo itong masyadong engrandi, mahinahong wika ni Magnus ngunit lihim siyang natutuwa tungkol dito. Kung tutuusin, siya ang nag-organisa ng aktibidad na ito. Nagsilbi lamang ito upang maging maganda siya. Gabi na, wala na sigurong ibang darating. Sabi ni Queen habang naglalakad papasok. Tumingin si Dennis sa pasukan at sinabing, napag-alaman ko na ang Diyosa ng digmaan at alam niya ang tungkol sa pagtitipon ngayon. Pero parang wala siya dito, malamang hindi siya mahilig sa mga ganitong gawain. Ibang kahulugan ang aktibidad na ito. Ito ay isang pagtitipon upang tamasahin ang aming relasyon bilang mga sundalo. Sana dumating siya. Umiti ng mapait si Queen. Hindi nagtagal ay pumasok ang lahat sa isang malaking patio. Sa looban, halos 100 mesa ang naayos. Nakaupo na ang ilang tao. May nakalagay na stage sa gitna, halatang para sa performance ng mga artista na gaganapin habang kumakain. Sabihin sa mga artista na maaari na silang magsimulang kumanta kapag handa na sila. Mabilis na kinausap ni Master Miller ang nasa tabi niya na agad namang tumakbo papasok. Ilang sandali pa, isang babaeng artista ang lumabas na nakangiti. Nagsimula siyang kumanta pagkatapos ng maikling pagpapakilala sa sarili. Hindi ba ito ang sikat na babaeng artista, si Blake Knight? Oo, maganda talaga ang figure at ugali niya. Nagulat ang ilan sa mga sundalo nang makita nila ang babaeng artista. Blake Knight, nagningning ang mga mata ni Magnus nang makita siya. Wala akong ideya na si Master Miller ay nakapag-imbite ng isang kilalang artista. Idol ko si Blake Knight. Siya ay may magandang ugali at mahusay na katawan na talagang bihira. Pagamat sikat ang mga bituin na ito, talagang madali silang imbitahan na kumanta. Pagkatapos ng lahat, ang pera ang namamahala sa mundo. As long as you pay them enough, anything can do, Zan said with a smile on his face. Tila sobrang nasiyahan si Magnus sa bituing inimbitahan niya sa pagkakataong ito. Talaga. May magagawa sila basta may bayad. Nagningning ang mga mata ni Magnus habang tinitingnan ang paligid bago nagtanong sa mahinang boses. Kabanata 440. Natigilan si Zan sa narinig niya. Alam niya na ang King of War na si Sutherland ay hindi lamang nagustuhan ng mga anti-gang bagay at mamahaling bagay, partikular na nagustuhan din niya ang mga magagandang babae. Gayunpaman, hindi niya gusto ang anumang ordinaryong magandang babae. Gusto niya ang mga may magandang ugali at may pahiwatig ng pagmamataas. Malinaw na ginawa ni Magnus ang lahat ng ito ng palihim. Siya pa rin ang iginagalang na hari ng digmaan sa publiko. Kitang-kita ni Zan ang interes ni Magnus kay Blake.
Ito ay tila isang magandang pagkakataon para sa kanya upang makapasok sa kanyang magagandang libro. Kinagat ni Master Miller ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon. Tinusuri para masiguradong walang masyadong tao sa paligid, idinawit niya, naniniwala ako na kayang ayusin iyon. Kung tutuusin, sino ang makakalaban sa tukso ng pera? Hindi banggitin, maraming babaeng artista ang humahanga sa kabayanihan ng King of War Sutherland. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Magnus at nagtanong. Normal lang, walang espesyal. Mayroon akong ilang mga silid sa lugar na iyon ng aking villa. Isa sa mga kwarto ang tinutuluyan ko kapag libre ako. Tingnan ko lang kung may pera, naimbitahan ko si Blake na makipag-chat sa iyo. Sa kabilang banda, naniniwala ako na idol ka rin niya. Marahil ay handa siyang makipagkita sa iyo nang hindi kumukuha ng kahit isang sentimo. Natatawang sabi ni Zan. Oh, pero paano ko malalaman kung oras na para makipag-chat? Napaisip si Magnus at nagtanong. Kapag tapos na ang performance at sa oras na lasing na ang lahat sa alak, nakainom ka na rin ng kaunti. Ihilingin ko sa kanya na pumunta at tulungan ka sa iyong silid. Nakangiting sabi ni Zan. Malapit na ang oras. Wala naman sigurong ibang dadating at nagugutom na ako. Simulan na natin ang kapistahan. Umupo si Magnus sa main table kasama si Quinn sa tabi niya. Ayaw makita ni Jack ang mga katulad ni na Magnus at Quill kaya umupo siya sa ibang table. Kung wala si Quinn ay aalis na siya dahil hindi siya nasisiyahan ni Magnus. Gusto ni Dennis na makipag-inuman kasama si Jack sa simula pa lang kaya naupo siya sa tabi ni Jack. Hoy, itong kapatid. Nakita kong nakikipag-away ka kay King of War Sutherland sa pintuan kanina. Tama ba? Napatingin sa kanya ang isang commander na nasa tabi ni Jack at mahinang nagtanong. Oo, tumanggo si Jack at umamin. Agad namang umiling ang assistant commander. How inexperienced. Kahit na ito ay isang pagtitipon upang ipagdiwang at pag-usapan ang tungkol sa relasyon ng mga sundalo, may mga tao dito na hindi natin maaaring masaktan. Hindi mo ba alam kung sino ang mga taong iyon? Problemado ka. Ang isa pang sundalo na nakasuot ng bronze na badge tulad ng tugtog ni Jack ay nagsabi, Oo, kuya. Ang mga karaniwang sundalong tulad natin ay ibang-iba sa Kings of War. Tayo ang putik sa lupa at sila ang mga ulap sa langit. Ito ay isang malaking pagkakaiba. Hindi tayo mahilig sa pambobola, pero hindi naman tayo dapat manakit ng tao, di ba? Pansamantalang pagtitiis at kalmado ang mga bagay. Umatras sa mga bagay para sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa palagay ko ang pansamantalang pagtitiis ay nagpapagalit at nagagalit sa iyo. At ang pag-iisip tungkol dito pagkatapos ng pag-address ay nagpaparamdam sa iyo na natalo ka. Tumawa si Jack habang binubuksan ang isang bote ng alak at napuno ang mga baso ng lahat. Nagulat si Dennis nang makita ang mga kinikilos ni Jack. Si Jack ay isang Supreme Warrior, ang pinakamataas na umiiral sa buong Daxia. Paano na lang nila siya hinayaan na magsilbi sa kanila ng alak? No way. Paano ka maghahain ng alak? Agad na tumayo si Dennis at kinuha ang bote ng alak sa kamay ni Jack. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.